Hindi naman po ito ang unang beses na pag-usapan ang independence para sa Mindanao. Narin siyempre ang Moro National Liberation Front ni Nurulaji Miswari para ihiwalay ang 13 provinces and 9 component cities ng Mindanao mula sa Pilipinas. Nagresulta po yan sa madugong giyera sa Mindanao noong dekada 70. Pero pagdating ng 1976, pumayag si Nur sa mas simpleng autonomous region sa pamamagitan po ng 1976 Tripoli Agreement. Kalaunay, hindi rin natuwa si Miswari sa ginawang autonomous regions ni Marcos at bumalik sila sa digmaan. Ngayon, bandang ganong taon din bumukod si MNLF Vice Chairman Hashim Salamat sa MNLF dahil hindi rin siya natuwa sa pinirmahang peace agreement ni Miswari kasamang gobyerno. Binunuman niya ang Moro Islamic Liberation Front ng advokasya rin noon ay secessionism o paghihiwalay sa Pilipinas. Kalaunay pumayag ang MNLF at ang MILF na bitawan ng kanilang mga independence movements. Ang MNLF noong 1996 Final Peace Agreement at ang MILF naman noong 2012 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pero ang marahil hindi po natatanda ng marami ay ang independence movement na lumitaw sa Mindanao bago pa mabuo ang MNLF at ang MILF. Ang Muslim Independence Movement or MIM binuo ni dating Cotabato Governor Udtog Matalam noon pang May 1968. Sa kanyang manifestong sinulat, nagpatawag si Matalam ng secession ng mga Muslim sa Pilipinas para bumuo ng isang Islamic State sa Mindanao. Bagamat hindi marami ang sumeryoso sa panawagan na ito ni Matalam, ito ang unang pagkakataon na sineryoso ng Manila ang banta ng secessionism sa Mindanao. Pagdating ng dekada 70, pinalawak na ito ni Matalam. Yan ay para makasama ang mga Kristiyano sa kanyang panawagan. Pinangalanan na itong Mindanao Independence Movement. Kalaunan, ang advokasyang ito ay inadapt na rin ng Federalist advocate na si dating Cagayan de Oro Mayor Ruben Canoy. Si Canoy po ay isa sa mga tumakbo noong 1986 snap elections at nakakuha pa ng 34,000 votes. Bali-balitang sinubukan ni Canoy ideklara ang Federal Republic of Mindanao noong panahon ding yon pero hindi po natuloy. Nagkaroon siya ng pagkakataon muli na buhayin ang Mindanao Independence Movement noong taong 1990 kasama ang coup plotter na si Colonel Alexander Noble. Dahil dito, hinuli si Canoy at kinulong. Kasama sa mga ebidensya laban sa kanya ang umunay mga bagong imprentang pera para sa Federal Republic of Mindanao at meron pa mga passports. Sa huli, pinakawalan din po siya. Muli siyang nakilala nang isama siya ni Nooy Pangulong Duterte sa bagong buong Consultative Committee para amyendan ang konstitusyon. Pumanaw si Canoy nito lamang 2022 nang hindi po nakikita ang independence ng Mindanao o ang federalismo. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.